Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Marcoleta, ano niya na ngayon? Itong si Marcoleta, yung mga sinabi niya sa mga hearing, sa mga session ng Senado, sa mga hearing ng Commission on Appointments, yung mga legislative bodies na inuupuan ni Marcoleta, may mga minutes doon. Siyempre, naka-records lahat ng sinasabi mo. Ay kaya lang, marami kasi siyang sinasabi na ngayon ay nagiging nagiging issue na. Kasi yung mga sinabi niya ay negative. Yung problema, nandun na sa records, nakalagay na sa records. Ang linalakad ngayon ni Marcoleta, gusto niyang ipatanggal sa records. Gusto niyang ipatanggal sa minutes yung mga sinabi niya. Kasi sabi niya, hindi naman daw ganyan ang pagkakasabi niya. Mali lang daw yung kuha. Taken out of context lang daw siya. Misunderstood daw siya. Misquoted daw siya. Mali yung kuha. Kaya ang hinihingi ngayon ni Marcoleta, baguhin yung mga, alisin yon, i-strike sa records. Ang problema mga kabunyog, sabi ni Senador Ping Lacson, ay hindi ganun kadali yan. Kasi mayroon tayong batas na hindi mo pwedeng baguhin ang mga laman ng legislative records. Hindi pwede yan. Makakasuhan yan. Sino mang official na magbabago ng mga legislative records, mga resolutions, mga ganyan, pwede kang kasuhan. Makukulong ka at mapafine ka pa. Kaya kapag pinalitan yung mga records na yan, kasi pinapapalitan nga ni Marcoleta, kapag walang authority ang pagpapalit niyan, sino mang papalit ng records na yan ay makakasuhan at makukulong. Bakit kasi? Halimbawa kasi, yung sinabi ni Marcoleta na yung Kalayaan Island Group, i-give up na lang yan. Sabi ni Marcoleta, kasi nasa labas naman na yan ng ating exclusive economic zone. Para matahi na natin ng diretsyo itong ating exclusive economic zone, i-give up na natin yan. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Ito ang kontrobersyal na pahayag ni Senador Rolando Marcoleta sa Commission on Appointments noong February 4. Git ni Marcoleta, hindi raw niya ibig sabihin ni Echepuera na ang KIG. Eh di syempre, grabe yung ganun. Senador ka, magsasabi ka ng ganun? O ngayon, gusto ni Marcoleta, alisin yun. Alisin daw yun sa records. Yung sinabi niya na yun. Ang problema syempre, controversial yung ganung statement. Bakit mo naman sasabihin yung ganun? Di ba? Bakit mo naman sinabi yung ganun? O ngayon, gustong ipatanggal ni Marcoleta yon sa records. Kasi hindi naman daw ganun ang pagkakasabi niya. Ang problema, paano mo masasabing hindi ganun ang pagkakasabi mo? Recorded nga yun eh. Dahilan kaya noong February 25, iminungkahi ni Marcoleta na baguhin ang official minutes ng February 4. With the dilemma of plotting the West Philippine Sea that will include the waters of the KIG in the high seas, Senator Marcoleta used a hypothetical scenario of giving up the KIG if only to simplify the problem of delimiting the West Philippine Sea. Ano yun eh? Recorded nga yun. Bakit mo naman sasabing hindi mo sinabi yun? Kaya lang gusto niya ipabago yung records or ipaalis sa records yun. Kontra si Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, bawal yun. Pero babala ni Senador Panfilo Lacson sa CA, posible silang managot sa paglabag sa batas kung aamyandahan nito ang minutes ng pagdinig noong February 4. Git ni Lacson, nakasaad sa Republic Act No. 10951 na nag-aamyenda sa Article 170 ng Revised Penal Code na maaring patawan ng parusang presyon koresyonal sa pinakamataas na antas at multang 1.2 million pesos ang falsification of legislative documents. Bawal yun. Hindi pwede yung ganun. Mayroon tayong batas. Falsification of legislative records or documents. Pinapalsify mo.
babaguhin mo yung records ng mga legislative documents? Hindi pwede yan. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, posibleng makasuhan yan ang gagawa niyan kapag walang authority. Ang lesson kasi dito, dapat naman kasi si Marcoleta, bago siya magbukas ng bibig niya at magsalita, anuhin muna, pag-aralan munang mabuti. Ang problema kasi, kala niya lagi siyang tama, may pagkamayabang, ang problema kapag katulad na niyan, nandun na sa records. Paano mo ngayon yan? Ang gusto niya, alisin yun. Kasi hindi naman daw ganun yung pagkakasabi niya. Paano mo nga masasabing hindi ganun ang pagkakasabi mo? Mayroong nagre-record eh. Alam nga naman papalitan mo yung nandun. Ewan ko. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, hindi ako sang-ayon dyan. Hindi ako sang-ayon dyan, sabi niya. At ito pa, itong si Marcoleta, ayaw pumirma doon sa Blue Ribbon Committee report. Ayaw pumirma, kahit partial lang. Pero lagi siyang present doon sa hearing. Nakita niya naman kung anong nangyayari. Di ba? Yung Blue Ribbon Committee hearing, lagi siyang present doon. Lagi siyang uma-attend. Nagtatanong pa nga siya sa mga resource persons. Alam niya kung anong nangyayari doon. Alam niya kung anong sinasabi ng mga resource person. Ngayon, ready na yung report. Ready na. Sinulat na. Ngayon, ayaw pumirma ni Marcoleta. Sabi ni, ang palusot niya sa sesyon ng Senado, sabi ni Marcoleta, hindi mo naman ako nabibigyan pa ng kopya niyan. Ikaw lang ang may kopya eh. Paano ako pipirma dyan? Hindi ko pa nga nakikita yung report na yan. Sabi ni Senador Ping Lacson, sinungaling ka, you are a liar. Hindi, ganun talaga yung ginamit ni Senador Ping Lacson. Liar. Sorry, pero nagsisinungaling ka. Paano mo masasabi na hindi kayo kabinigyan? Mayroon daw, e-copy, parang digital copy, pinadala sa opisina, sa file, ng email yata, sa email. Pero, sinabihan din daw na kung pipirma na o gustong mabasa, kumuha ng kopya sa opisina ni Senador Ping Lacson. May ganung may ganung instruction. Sige, ang opisina ni Senador Ping Lacson bilang siya ang chairman ng Blue Ribbon. Saka, tayo nga, alam na natin na mayroong draft Blue Ribbon Committee report, di ba? Alam na natin yon. Nag-leak nga yun, at ang nag-leak nun ay yung opisina ni Lito Lapid. Nag-leak yun. Tayo, alam natin mayroong ganyan, mayroong draft report na ng Blue Ribbon. Alam din natin na pumirma doon yung tatlo. Si Win Gatchalian, JB Ejercito, at saka si Mig Subiri, kailang binawi uli. Di ba? Alam natin yun eh. At alam din natin na ang recommendation doon sa Blue Ribbon Committee report ay kasuhan si Jinggoy, si Cheese, at saka si Villanueva. Tapos kinalaunan, binago yon. Sinabi na lang na rinikomendang imbestigahan pa ng DOJ or ng NBI or ng Ombudsman. Alam natin yun eh. Tapos itong si Marcoleta sinasabi, hindi niya daw alam na may draft committee report na ang Blue Ribbon Committee. Kaya paano daw siya pipirma? Sabi ni Senador Ping Lacson, liar. Kasinungalingan yan. Alam mong mayroon. Pinadalhan kayo ng e-copy. At sabi ng opisina niya, sabi ni Senador Ping Lacson, kung pipirma na kayo or gusto niyo makakuha ng hard copy, magpakuha sa opisina niya. Di ba? Ang linaw-linaw nung sabi ni Senador Ping Lacson, wag mo ngang sabihin na kaya hindi ka nakakapirma kasi dahil hindi mo alam na mayroon ng ganon. Mayroon. Alam mo yun, sabi ni Senador Ping Lacson, ayaw nyo lang pumirma. Di ba? Sabi niya, ayaw nyo lang pumirma. Kaya, medyo napupuno na si Senador Ping Lacson. Wag ka nang palusot. Kasinungalingan yang sabihin mong hindi mo alam na mayroon. Mayroong draft report. Alam na nga ng lahat na may draft report at hinihintay na lang ang pirma nyo. Kaya lang, sa bandang uli, ang sabi rin ni Marcoleta, hindi daw siya pipirma. Sabi ni Marcoleta, pwede ba na magsagawa na ang Blue Ribbon Committee ng hearing tungkol doon sa 80 na ex-Marines? Pwede ba? Sabi naman ni Senador Ping Lacson, okay, sige. Pero magpirma ka na sa partial report. Alam niyo yun? Napanood niyo yung part na yun? Sabi ni Marcoleta, pwede bang magpatawag ka na ng meeting or investigation ng 80 na ex-Marines? Ang sabi naman sa kanya ni Senador Ping Lacson, okay, pero pumirma ka muna doon sa partial committee report. Di ba? Ang sabi ni Marcoleta, bakit ako pipirma? Kung ayaw mo, di wag. Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog,
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.